Napag-isip mo na ba sa iyong sarili mga bagay na ito, Reynaldo? Hindi ko maunawaan ang ibig ninyo sabihin. Ray, si Dolores ay walang kamalay-malay sa kamunduhan. Pagkat siya'y lumaki sa koleyo at sa ating pag-aaruga. Ito ang kanyang kauna-unahang pag-ibig. O ang inaakala niyang pag-ibig. Samantalang ikaw ay malaki na ang karanasan mo sa mga bagay na yan. Buhat ng mapuna kong nagiging malapit ang kalooban sa inyo, Dolores, ay nakibalita na ako. At napagalamang kong kilala ka sa pagkabuhay niyo. Lord Alfred, iyan po ay hindi kinakila. Hindi na. Ako'y nagbagong buhay na. Kahit sino man sa mga babae na gusto ko nung araw, ay wala akong naisipan o pinangakuha pa sa akin. Sapagkat buo sa aking isipan na ako'y hindi mag-aasawa hanggat hindi ako nakatatagpo ng isang babae. Nais kong makasama sa habang buhay. At yan nga ako ay si Dolores. Sa una pa lamang namin pagkikita, ay natya ko na sa aking sarili. Siya ang babaeng nais kong maging asawa. At ina ng aking magiging anak.
Ayaw ko lamang magising si Marites kanina, kaya kita sinaway. O ngayon, ano ba't babalita mo? Hindi naman. Gabi na rin lamang eh. Huli na akong lalakas pa tayo. Gayong pala eh, ba't hindi pa ikaw nagpunta mag-isa kanina? Ano? Ako nag-iisang pupunta. Ano rin? Alam mo, Ray, kung nandito ako sa bahay, mas panatag ang kalooban ko. Mas gusto kong lagi akong kapiling ni Marites. Bakit ba si Marites na lang lagi mong naalala? Pani Marites na lamang. Hindi ba nandiyan yung kanyang nurse? Sa akin paniwala na may kaya niyang alagaan ng bata habang tayo wala. Sayang kung hindi niya kaya yun. At sayang natin pakakakuha sa kanya. Ray, huwag ka sana maghinanap. Ang sinasabi ko yung katotohanan. Ibig kong sumama sa'yo kahit saan. Ngunit nababalisa ang aking kalooban kung iniiwan ko sa iba ang aking tungkulin bilang ina ng ating anak. At bilang kabiyak ng iyong puso na siyang dapat tumingin sa ating tahanan. Ray, bakit ikaw ang lalakad? Bakit hindi pa si Don Segundo? Yan na nga eh, piniliwanag ko sa kanila eh. Kaya sa kanila eh, higit na mahalaga doon aking pagtingin sa lupa. Ewan ko ba? Tatagal ka ba naman sa Davao? Hindi ko masabi. Tatapusin ko sa lalo madaling pa ng aking gawain. At saka mo malalaman kung matatagalan ako, susultap sa'yo. Ikaw pa naman kung sumasama ka sa akin na hindi, makakabakasyon ka pa. Makikita mong Davao. Matutulon mo pa ako. Ikaw kasi eh. Sana nga, pero paano naman itong bahay? Paano si Marites? Lalo na ngayon, pumapasok na siya. Tsaka ano ha? Sasato na ako, hindi ko mahihintay si Marites ha? Ano ba naman sabi sa kanya? Pagbalik mo eh, sabihin mo sa kanyang meron kong pasalubong ng malaking manyika para sa kanya. Siguro, iyak na naman yun. Pero hindi na bale. Basta huwag mo sanang kalilimutan ha. Sa arawan ni Marites, kailangan narito ka na. Okay, hindi ba? Mama, nandito na ako. Mama, ba't hindi ako sinunod ng papa? Umalis eh. Umalis? Saan nagpunta? Sa Davao. Hindi na babalik? Babalik yun. Kaya mula ngayon, ako na lang magkikwento sa iyo kung gabi. Ha? Kaya magbihis ka na at para makakain na tayo. At ang sabi pa ng papa mo, pagdating daw niya dito, pagdadala ka niya ng malaking manika para sa birthday mo. Kaya huwag matigas ang ulo mo, ha? O, sige na. Oo, mama. Bihis na. Sige. Malaking manika. Oo, malaking malaki. Ang iswasan, ilabas niya yung pagkabihisan na makakain na tayo. Si Senora Golias. Ano po sa loob? Sino po ba sila? Ako po si Reynaldo Linares. Kaya pala. Sinagbibig niya ako sa akin ng senyora na kung dati hindi. Isa din dito sa kanya. Sige, sige. Salamat po. Maupo muna kayo. Sasabihin. Oo. Good evening, Mr. Linares. Good evening. Basilla, paglabas ka ng alam. Kaya na kayo ako. Napansin ko tinitingnan niyo ang retrato. Alam niyo ho, sinasadya yan ni Don Manuel. At pinagmamalaki niya sa lahat ng paparito. Siya nga. Napakaganda ng pangalan. Parang kayo naman. Thank you. Yan ang sabi nila sa akin. Hindi ba salah? Ay. Salamat.
Maligayang pagdating. Nasimulan natin magkikita. Ito ba unang pagbaritin sa Davao? Opo. Hindi ko kalain ng Davao ay napakaganda at napakabait ng mga tao. Oo, sinasabi lang yan sapagkat kararating lang nyo. Ngunit pagkaraan ng mga ilang araw ay marahil may hintay. Sa paniwala ko sapagkat mula kayo sa batyan hanggang sa mga sandali, nararamdaman ko malaki ang kaibahan ng Davao kaysa lugar ng Pinangan. Senyora, nakahanda na po. Nakahanda na palang pagkain. You wanna take your drink? Thank you. Hindi man natin hinintay si Miss Goliath. Wala na tayong stay. Kaya na kayo? May sakit ba ninyo, Mina? Huli na na ako. Wala na akong mga magulang, wala na kapatid. At wala na rin kasama. Ako ang Vero de Goye. Kayo si... Huwag kayo mag-alala. Hindi lamang kayo ang nagtataka kung malaman nila na ako may paring Don Manuel. Alam niyo malaki ang katanda niya sa akin. Siya namatay sa gulang na 65 taon. I'm sorry. Shall we? Eh, kung may talagang nagarin sa trabaho. Oo. At si Senyor Goliath. Ay, ito rin. Maraming salamat. Hindi naman niyo ang nangyayari kung kayo sila. Baka naman nasabi ninyo na kayo nagutom sa aking pagmamahal. Wala kang alalahan. Masarap na pagkain at higit ka natin. Kung bigyan ang pagkakapaginawa niyo. Masilya, dahil mo rito ang kape. Salinares, ito ang paborito kong lugar. Dito ako lagi naghihintay sa Don Manuel. Lalo na kung ganito maliwanag ang buwan. Namumukod ang mga ganyang tanawin. Maganda. At napatatahim. Yan nga, ang katahimikan yan hindi ko matagalan. Kaya naisipan ko ipagpili ang asyenda. Siya nga pala, tungkol sa bili. Kailan natin maaaring dalawin ang iba't ibang panig na siya? Mabuti pa'y bukas. Maaga tayo aalis. Kung kayo na hanggang bukas may Gold. Huwag muna akong tawagin ni Miss Goliath. Veronica na lamang. Hanggang bukas, Veronica. Nahalata akong napapagod ka na, kaya naisip ko ang magpahinga na muna tayo. Nakita mo na ang lahat ng lugar. Ngayon, ang ibig kong malaman ay kung nagugustuhan mo. Tiyak na pagkikinabangan ng buhok na ito. Mahusay ang mga pananim at sa aking sarili nakapangihinayang na ipagbili. Kung naibigan mo wala tayong hindi pagkakasunduan sa bayan. Kung ibig mo naman ay upahan mo muna. Sa pagbabalik ko galing sa biyahe, kung sakali mang matuloy ang aking balak, baka dito na rin ako mangirimihan. Siya nga, napakasarap pamuhay sa buhok na ito. Marahil sa iyong pagbabalik kayo. Dalawa na kayo. Dalawa? Sa iyong paglalakbay, maaaring makatagpo ka na isang lalaki ng labis na makatutulong sa iyo at maaari mong mahalin. Aywan ko pa rin. Kahit minsan ay hindi dumalaw sa aking isipan ang makapag-asawang muli. Oh, bakit naman? Veronica, sa kalagayan mong yan kailangan makatagpo ka ng isang lalaking maaaring... Taglay ng aking alaala sinabi sa akin ni Don Manuel bago siya namatay. Piliin ko daw ang aking mamahalin. Yung iibig sa akin ng tapat. At hindi dahil sa salaping iiwan niya sa akin. Kung sa bagay, mabuti ang nag-iingat. Veronica, gumising na natagpuan mong kaligayahan sa pag-iisa.
at nalilibang ka sa matatamis na alala at gunay ka ng namatay na pag-ibig. Hindi, Ray. Huwag kang magkakamali. Kailanman ay hindi ko inibig si Don Manuel. Paano ko iibigin ang isang katulad niyang matanda na halos lolo ko na? Ngunit ang kanyang kabaitan at mabuting pagtingin sa akin ang siya nagturo, siya'y sundin at igalang. Kung gayon ay wala nang pagkakataon ng pag-ibig sa iyong puso. Ewan ko. Ang panahon lamang ang maaari mo magsasabi mo. Ngunit Veronica, ang panahon ay mabilis na nagdaraan. Maaaring manatili ka sa ganyan mong pag-iisa at pangungulita. Bahala na. Ang aking kapalaran ay hindi maaaring sukatin. Nasa kapalaran yan ang aking pag-asa at pagtitiwala. Gayon may hindi ako nakakalimot sa aking panalangin, sa tagumpay o sa kasabihan. Hindi dapat makalimot ang taong tumawag sa Diyos. Veronica, nandiyan ka pala. Hello? Marami mga iniisip mo, tinamalungkot ka. Alam ko minsan ay dumadala sa akin sa tayo. Veronica, ako'y naparito upang magpaalam na sa'yo. Ito paano usapan natin tungkol sa siyenda mo? Pagdating ko sa Manila, ay kakausapin ko mga direktores ng kumpanya. At ang kanilang magiging pasi, isusulto sa'yo sa lalong madaling panahon. Kailan ka babalik? Ewan ko. Bahala na. Bakit? Wala. Wala rin. Ngayon pa'y iniisip ko na ang magiging kalungkutan mo sa mga araw na nasa Maynila ka. Sa konting panahon na inilagi mo dito. Nawala ang aking kalungkutan sapagkat masaya ka at nakawiwiling kakausap. Ganyan din ako. Ang mga araw na nakaratay, parang sa iglap lamang. Pero di ka, sa ating pagkikiwalay na ito, hindi ko malaman kung ganun tayo magkikita. Veronica. Bumalik ka sa lalong madaling panahon. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Papa, happy birthday. Mama, ba't hindi dumating ang masa? Sabi niya dadating. Yung pala hindi. Tara na. Ayoko. Aantayin ko ang ako. Sa taas mo na ang tagiin. Siguro gagabihin lang yun. Dadating. Yung pala hindi. Marites, happy birthday! Itong manigang padala sa'yo ng papa mo. Ito naman ang bigay ko sa iyo. Kasama mo ba yung suka ko? Hindi. Darating na yun. Dadating. Yung pala hindi. Darating na yun. Oh, gawin mo yan. Darating na yun. Kaya nga sa itaas at ako na magdadala yun. Bakit ba? Anong nangyari dyan? Pinagpilit sa akin sa sulat na sakalit hindi rin sa dating sa unang biyahe ng aeroplano, ay ako nang bumili ng manyika para sa karawan ng bata. Kung gayon natitiyak na hindi siya makakabalik. Hindi naman. Ang inaalala lamang niya baka magkagayon. Bakit sa inyo sinulat at hindi sa akin? Marahil alam niyang ikaw ay abala sa mga gawain, kaya ako na pinabili ng regalo.
Baka naman hindi pa tapos ang inaantas niya negosyo doon. Marahil. Kaya, sasalubungin ko siya bukas ng umaga. Sasalubong din ako doon. Wag na. Bayan mo na lamang ako mag-isa kung kailangan sa'yo magpahinga. Kayo pala, Miss Linares. Magandang umaga po. Gandang umaga naman. Ando pa ba si Don Segundo sa loob? Nakaalis na po ah. Opo, kaalis na po na aeroplano si Kenmin. Ang ibig mo sabihin, nagpunta siya sa Davao? Hindi ba niyo nalalaman? Sumakay siya sa unang biyahe na aeroplano ngayon, kaya magang-maga kami ngayon dito. Ganun pala. Asya, uwi na ako. Salamat ha. Hello? Yes? Ito nga ho. Wala pa ho eh. Nasa Davao pa. Oho. Wala hong aman. Don Segundo. Aba, dumating na pala kayo. Si Ray. Bakit Don Segundo? Nasaan si Ray? Huwag ka sana magbibig. Ngayon po tayo paliliwanag ko sa iyo. May nangyari sa kanya? Sabihin na ninyo, may nangyari ba kay Ray? Wala. Mali ang akala ko. Hindi naman siya nagkakasakit. At wala naman nangyayari sa kanya na dapat ay kabahalan. Kung gayon ay ano? Utang na loob. Huwag na sana ninyong paglihim ko ano man ang nalalaman ninyo. Binaho pa. Nais ko muna ipaliwanag sa iyo kung bakit ako'y biglang napunta sa Davao. Yun ay utos sa akin niya rin. Utos niya. Ngunit bakit? Meron siyang pinasikaso sa aking mga papel. Mga kasulatang may kinalaman sa paglilipat ng lahat ng iyong kabuhayan sa iyong pang. Ha? Ano? Nakakatawa. Mike, bakit nagagawin niyo? Ano ang kahulugan? Wala siyang sinabi sa akin kung hindi na raw siya uwi rito sa Maynila. Pinilit ko sana malaman na lahat. Subalit ayaw niyang ipagtapat sa akin ang katotohanan. Wala siyang paulit-ulit na sinasabi sa akin kung hindi. Alagaan ko kayong mag-ina at hindi ko kayong pababayaan. Dahil kaya sa ibang babae. Sabihin na niya sa akin ang lahat doon siguro. Kailangan malaman ko ang katotohanan. Hindi siya nagsabi sa akin. Ngunit ayon sa balita, ay naumaling daw si Ray sa isang mayamang babae at Maganda. ayon siya nagsabi sa akin eh, maring siya na raw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Maganda. Mayaman at bata pa. Piyong batang-bata. Wala hindi, kasing gulang mula madulog. Ngunit maganda. Napakaganda ayon sa balita. Pinakamaganda sa buong Davao. Bakit ito pang may asawa na piling niya dito? Bakit pati rin? Dolores, utang na loob. Alang man lamang sa iyo. Anak ko. Kawawa ko na.
Magandang umaga daw, Segundo. Mabuti naman at katutunan yung lugar na ito. Nagtanong ako sa inyong katiwalay. Malayo nga pala ito. Pinili namin ang lugar na ito nang maiba naman sa paningin. At saka, nang maiba naman sa karaniwan. Siyang, hindi lamang mahalaga ang lakad ko, pero hindi na sana ako nagsadya rito eh. Sayang, kalis lamang ni Ray. At matatagalan siya sa kanyang pagbalik. Alam ba niyang darating kayo? Hindi. Hindi ko na tinugon ang huling sulat niya sa akin. Eh kung ganun eh, dito na kayo mamahinga. Kumain na kayo rito at bukas na kayo bumalik sa bayan. Dahil baka siya gabihin eh. Salamat. Buti't magkakaroon ako ng pagkakataong makausap ko kayo ng sarili. Halina kayo rito. Mabuti naman at meron akong makakausap. Nang hindi naman lupa akong nainis sa pagdating ni Ray. Sandali lang ako kuha ko rin ang kainom. Salamat. Mukhang binabalak na ninyo mamit-miyan dito. Sila ang bahala niya. Ang usapan namin ay, pagkatapos niyang maayos ang mga ari-arian niya sa Maynila, ay maglalakbay kami sa buong daigdig. At saka sa Hong Kong kami kakasal. Oo. Oo. Ang mga papeles ko ay ayos na kahapon pa. Si Ray na lang ang hinihintay ko eh. Kaya nga ako bigla napasugod dito. Oras na malagdaan ni Ray ang lahat ng mga papeles na dala ko ngayon, ay maaari nang masunod ang lahat ng inyong binabalak. Ngunit talagang hindi kayo maaari makasal dito kung hindi sa ibang bansa. Ano? Sapagkat dito sa atin ay walang divorcio. At magkaroon man kayo ng separasyon legal, ay kailangan sa ibang bansa kayo pakasal. Yan ang batas at sino mo maghiwalay. Ang sino man sa amin ay hindi nangangailangan yan. Marahil ay nalalaman ninyo na pag-isang taon na akong byuda. Kayo ay wala. Ngunit paano si Ray? Usigin siya ng batas. Anong ibig nyo sabihin? Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo nalalaman ang kalagayan ni Ray. Isang na loob ng segundo, kung tutul kayo sa balak namin ni Ray, huwag ninyo akong sakta sa ganitong paraan. Ang sinasabi kayo ang katotohanan. Si Ray ay may asawa at anak. Ngayon ko lang naunawaan. Kaya pala, lagi kayong formal sa akin. Ako'y inyong kinagmumuhian. Inyong kinukutya. Sapagkat iniisip niyo na inagaw ko si Ray sa kanyang asawa at anak. Patawarin mo. Ang akala ko ay pagtapat sa'yo ni Ray ang bagay niya. Madalas niya sinasabi sa akin na meron siya'y pagtatapat. Pinigilan ko siya sa pag-akala kong ang pagtatapat niya sa akin ay tungkol sa mga ating kasintahan niya. Ang mapait, katotohan, na sinabi mo sa akin ay talagang hindi ko nalalaman. Maniwala kayo sa akin, hindi ko nalalaman ng si Raymond. What an out. Hinaramdam ko. Kung anong pagsabi sa'yo ng bagay na ito, hindi magagalit sa akin si Ray. Alam kong mahal na mahal ka niya. Natutuhan kong ibigin si Ray. Ibigin na walang kapantay. Maaari kong agawin siya sa kamay ng ibang pag-ibig. Ngunit hindi ko magagawang agawin siya sa kanyang asawa at anak. Meron pang nabigayan sa isang tao. Sa kabila ng pagkalusan, paghihirap,
Sana ako pa rin nakagawa ng pagkakasalang magkapagtawala. Kung wala kang nalalaman tungkol kay Ernie, ay wala kang nagagawang kasalanan. Ngayon nalalaman ko. Maaari na ba akong patayin? Musik ng sarili kong budihin. Laging susurutin ng aking kunita ng isang anino ng isang kawawang babae. Na isang batang tumatawag sa kanya ng mama. Kalawin, ha? Ani! Ani! Huwag mong lalabas sa kotse. Ani! Ani! Si lakad natin. Ang lakas ng hula ng mga isda. Saan ba si Veronica? Bumigat mo kanyang karamdaman? Hindi mo. Nasaan siya? Umalis mo Umalis? Saan nagtungo? Ewan ko. Wala ba siyang biling sa inyo? Meron mo siyang sulat na iniwan para sa inyo. Gagawin mong paglingin sa akin ay maaari mong maibalik ang nawalang kaligayahan sa inyong tahanan. Yun ang unang tungkulin mo sa harap ng Diyos at sa harap ng lipunan ng mga tao. Patawarin mo sana ako sa ganitong marahas na pasya. Ang katotohanan ay hindi ako maaaring mabuhay kung sa kabila ng ligaya na sa atin ay naroon ang isang asawa at isang anak na lumuluhat na titiis nang dahil sa pagkawala ng isang ama. Magbalik ka sana sa kanila. Higit sa akin ay lalo kanilang kailangan. Higit sa akin ay lalo silang may karapatan sa iyong pagmamahal. Ang nangyari sa atin ay isang karanasan at ang karanasang yan ay ilibing na natin sa limon upang mabuhay na lamang sa alaala, sa pagtitiis at pagsisisi. Ang lahat ng ito'y siyang katotohanan at siyang dapat na mangyari. Saan man ako dalhin ng aking layunin ay kasama mo ang aking dalangin. Minamahal kita at pinakaiibig. Alang-alang sa pag-ibig na yon ay nilayuan kita upang maging lalong dakila. Ang damdamin ko na para sa iyo lang. Hanggang dito at paalam. Ang panahon ang siyang mabisang lunas upang mapawi agad ang sugat sa matamis na alaala. Veronica. Wala akong dapat lapitan kundi kayo. Higit sa lahat ay kayo ang dapat makaalam ng aking pag-alis. Pag-alis? Bakit? Nagtagalit pa kayo ni Ray? Hindi. Ngunit siya ang dahilan ng lahat. Ibig ko siyang layuan. Ayoko na siyang makita pa. Bakit? Teka nga muna, Veronica. Sinabi mo nga ang punot dahilan ng... Hindi ko maaaring paalisin si Ray. Alam naman niyong mahal siya sa akin. Kaya sa kabutihan ng lahat ay akong lalayo. Nakakatampuhan nga kayo. Alam mo, sa buhay na katulad natin, ay nangyayari ang ganyan. Subalit pag nagkasundo naman kayo, ay lalong matamis kaysa dati ang pagtitinginan. Kung sa bagay, ngunit para sa akin ni Ray, hindi napabalik ang dating kaligayahan. Huwag kang pabigla-bigla.
Maaari natin ayusin ang lahat. Hindi na kailangan. Buo na ang aking balak. Yari na ang aking pusya. Ngayon din ay lilisanin kong Davao. Aba, hindi naman akong kuliranin niya para sa kanya kami. Tatara na. Masyadong maras sa kanya kasi. Ibig ko, ikuha mo ako ng ticket para sa eroplano ngayon. Ang ticket para sa Maynila. Magagawa ko ang kasal. Ngunit ang kinakailangan ko malaman ang tuwing na dahilan. Nalalaman ko hindi maaari magpatuloy ang kaligayahan namin ni Ray. Sapagkat siya may asawa at anak. May asawa at anak? Aba eh. Sino ang nagkasal sa'yo ng ganyang balita? Hindi balita. Sinabi sa akin ng abogado niya si Don Segundo. At narinig ko silang nag-uusap tungkol doon. Hindi ko akalain si Ray pala isang lalaking. Huwag mo siya sisingin. Kasalanan ko rin ang lahat. Sapagkat natatakot ako sa katotohanan at pagtatapat niya sa akin. Ayokong marinig ang kanyang nakaraan. Kung kayo nagagawin ko ang lahat. Ngunit anong gagawin mo sa Manila at doon ka magtatago? Bakit ikaw pa nga alis? Mabuti na ang ganon. Kung wala ako dito, mapipilitan si Ray bumalik sa kanyang asawa at anak. Bueno, alis na ako upang maayos ang ticket mo sa lalong madaling panahon. Isa pa, ipinakikusap ko sa inyo mag-asawa na kahit anuman mangyari, huwag niyo sabihin sa kanya ang pinuntahan ko. Kayo lang makakaalam at sa inyo lamang ako maaaring magsiwala. Atty. Sabihin niyo sa akin kung nasaan si Veronica. Hindi nakapagsabi sa akin siya ng galing dito sa inyong tahanan. Ray, yari na pa siya ni Veronica na ayaw siya makapakita sa iyo. Alang-alang sa iyong asawa at anak, bayaan mo na rin siya. At bumalik ka na daw sa Manila. Bumalik sa Manila. Wala na akong dapat balikan sa Manila, Atty. Ang kailangan kong makita si Veronica. Masasayang lamang para sa lagay mong paghanap. Kaya na sinabi ko sa iyo na hindi mo na siya makikita. Hindi ko na siya makikita. Hindi, Atty. Ang masasabi ko sa inyo hahanapin mo si Veronica. Dahil sana ko sobrang daigdig makarating. Ikaw ang bahala. Gusto kitang tulungan, ngunit dapat igana ang kanyang pasya para sa kabutihan lahat. Madre, may sisip ako kayo. Magandang tao po. Aba, ikaw pa na. Tuloy. Ano, kamusta? Madre, naparito ako sapagkat nung umalis ako nung araw, nasabi niyo sa akin na kung sakali man ako nangangailangan ng inyong tulong ay maaari akong bumalik. Naupo ka iya. Gaya ng alam mo, sa lahat ng oras, bukas ang aming pintuan para sa mga nangangailangan. Magtapag ka iya. At kung makakaya din lang namin, maaasahan mo. Salamat po. Wala na akong dapat lapitan kundi kayo. Kayo lamang ang maaari ko pagsabihan ng naging buhay ko. At alam ko kung ano naman niyo ko. Kailangan ko inyong tulong. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi pati sa ibang nagkasala ng dahil sa akin. Kailangan ko inyong tulong. Dito ako muling titira, katulad ng bata pa. Pupupin ninyo ako. Sa inyo lamang. Ang aking kasalanan. Lola, maganda-ganda pa na ng bahay mo. Ha? Dinala kita rito sa bayo kung dito ka magpalakas. At dito'y maaari mo makalimutan ng iyong asawa. Papa, pinakikiusap ko sa inyo, huwag niyo nang babangitin sa akin si Ray. Lalo na kung kaharap natin si Marites. Ayaw kong malaman niya nangyari sa amin. Ewan ko, Dolores. Para sa akin, ang lalong mabuti malaman ng bata niya ng buong katotohanan na wala na siyang ama. Hindi, Papa.
natin imulat ang bata sa ganyang paraan. Ayaw kong sugatan ng kanyang murang kalooban. Sapagkat iniibig mo ka lalaking yan? Mahal ko ang anak ko, Papa. Hindi pa siya nahandang tumanggap ng kabiguan. Nalalaman kong Dolores na mahal mong iyong anak. Subalit ang hindi ko maintindihan kung anong ibig mangyari ni Ray. Ibig ba niyang itali ka sa habang panahon samantalang nakikisama siya sa ibang babae? Papa, Saan kasi labis ang pagtitiwala mo sa lalaki niya? Pero kung ibig niyang magbalik sa iyong piling, walang maaaring makapigil sa kanya. kung tinatakot siya ng babae. Tinatakot. Aba, Dolores, ako'y lalaki rin at walang maaaring makapigil sa akin. Kung nakinig ka lamang sa akin, anak. Kung nakinig ka lamang sa akin, Utang na loob, Papa. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Sumama ako sa inyo dito upang mapahinga ang aking isip. Iniwan ko ang aming tahanan upang maiwasan ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kay Ray. Ngunit ngayon, Oo nga. Iniiwasan mong pag-usapan natin ang iyong asawa. Samantalang wala naman laman ang iyong isipan kung hindi siya. Tignan mo iyong sarili, anak. At itong masasabi ko sa iyo. At ito'y pakatandaan mo. Sa oras na dumalang iyong karamdaman, ay mapipilitan akong utangin ang kanyang buhay. huwag, Papa. Huwag ka umisip ng ganyan. Anak, limutin mo na siya. Limutin mo na siya alang-alang sa iyong anak. Bakit, anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari dito, Miss Swanson? Ewan ko, nung mag-alit siya sa paaralan na yun, umiiyak na nang dumating sa akin sa auto. Hindi ka naman nagusisa. Nagusisa po, at sila may nakagalit siyang kapwa bata. Marites, sabihin mo sa akin, anak ko, anong dahilan? Sige na. Hindi naman ako magagalit eh. Sige na, anak. Kasi wala daw ako pa. Hindi na ako sinunod sa klase. Gusto ba yung mama? Wala na ako pa. Hindi, anak. Hindi. Kaya lamang eh, ipinuntahan malayong lugaran niyo yung papa. Kaya hindi siya makabalik. Pero magbabalik siya, anak. Magbabalik siya, mahal ka na, anak. Tahan na, anak. Papasok ka ulit, ha? Hindi ka na nila tutugtugin. Magbabalik na yung papa. Mama, hindi na ako mama, hindi na ako pinanatagin na ako ba? Diba, segundo, wala pa ba sa pagpasilagan? Kayo mo makakadarating ngayon. Puro darating, eh, nahihirapan yung bata ron. Yan na sila. Okay, ano pa nangyari? May sakit si Marites. Kaya nga kita pinatawag eh. Kaya na. Papa! Alam niyo, Missy, sabi niya sa akin kanina na nag-iit daw siya tungkol sa kanyang papa. Na nag-iit? Oo, na hindi na raw babalik ang papa niya. Dolores, nandito na doktor. Doktor, mataas mo ang kanyang lagnat eh. At wala siyang tinatawag-tawag kundi ang kanyang papa. Magdamag mo siyang ganito, hindi ko na malaman kung anong gagawin ko. Papa! Papa ko! Papa ko! Mabigat ang kanyang karamdaman, ah. Kailan pa ba siya natala ito? Kagabi lamang. Kahapon ho nang umuwi siya galing sa eskwela o umiiyak. Nagsumbong sa akin na tinutokso
siya ng kanyang kapwa-bata na wala na lang siyang anak. Doktor, ano hong mabuti? Huwag kayong mapahal. Kaya niyo gagawin ko lahat ang ating makakaya. Baka kailangan dali sa ospital. Pero may kalayuan dito ang ospital. Saka isa pa yung sira-sira daan. Baka makasama kay Marites. Lalo nga sana mabuti kung madagdagan sa ospital. Ngunit tayo nagsabi ni Don Alfredo, ang mahirap ilipat ang bata sa ganitong kalagayan. Eh, kung ganun kinakailangan bantayan ng bata magdamot. Kaya nyo, akong bahalang humanap ng makakatulong ng ito sa pagbubantay sa bata. Narito naman ho ako, Doktor. Akala ba ninyo hindi kumaring bantayan ang aking anak? Hindi sa ganon, Dolores. Kaya lang ay meron kami isang katulong na mati sa ospital. Kaya mahusay tumingin sa mga bata. Bago lamang siya ngunit, napakahusay at napakabay. Kaya niyo ipagsasama ko siya sa lalong madaling panahon. Ikaw ang bahala. Kung sa bagay, ay bawal na bawal sa kautusan dito ang hiningi niyong tulong. Gayunman, alang-alang kay Don Alfredo, na siyang pundador ng bahay ampunan ito, ay gagawin namin ang aming magagawa upang kayo matulungan. Maraming salamat po, Matre. At tiyong matutuwa si Don Alfredo kapag naisama ko ang sino mang inakala ninyong mabuti sa pag-aalaga ng bata. Wala na iba kundi sa kondisyon. Sisihan siya sa gawaan niya. Malaking pagtitiwala ko sa kanya. Maraming po salamat. Bayan niyo't ako na ang bahala makipag-usap kay Sir Concepcion. Kailangan, Doktor, si Sir Concepcion ay ibabalik niya dito. Susunduin araw-araw habang hindi pa magaling ang may sakit. Opo, Matre. Alam ko po ang kautosan niyo dito. Masusunod po lahat ang inyong ibig. Pagpalaan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Tutuloy na po ako. Bakit pa nagbalik dito? Hindi ba sabi ko sa'yo? Sa pagkakataong ito, kailangan sumama ka sa akin sa menu. Hindi sa ano pa mang bagay, kundi alang-alang sa iyong anak. Si Marites. Oo, Ano nangyari sa kanya, Segundo? malupa siya. Wala siyang tinatawag mo dito. Hindi totoo sinasabi mo niya. Hindi, totoo ang aking mga sinasabi sa iyo. Kahit sinabi sa akin ni Dr. Ilaga na hanapin kita, iuwi kita sa lalong madaling pa. Wala na akong mukhang iharap pa sa kanila. Ngunit alang-alang sa iyo. Iligtas mo ang kanyang buhay. Si Dr. Ilaga ng bahala sa iyo. Kaya itong pitadadalhin natin, siya na magpapaliwanag sa iyo na lahat. Alang-alang sa akin na lahat. Lawrence, sila si Sir Concepcion na makakatulong mo sa pag-aalaga sa bata. Madre, sila si Ginang Dolores Linares. Ayan po ang aking anak. Wala ko napapansin pagbabago sa bata. Ikaw naman tanging makalulunas sa karamdaman na iyong anak. Ngunit, Doktor, ako kaya ay tatanggapin pa rin. Dapat muna nating unahin si Marit. At para sa isang amang katulad mo, ay hindi dapat tignan ng anumang bagay maliban sa kapakanan ng iyong anak. Alam ng Diyos na mahal ko ang anak. Silang lahat ay mahal ko. Ang inaalala ko lang. Baka maging maramon sila sa pagkaunawa sa nangyari sa aking buhay. Kung bahala rin. Kaya tayo. Buhayin mo yun doon. Kumusta po ang aking anak? Mabuti naman. Kailangan na niya magpahinga. Papa! Kabang ako! Marites, ano? Kabang ako!
Mabuti nga matulog ka. Mamaya tayo mag-usap, ha? Hindi na ako alis. Matulog ka. Padre, natutulog na po si Marites. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang kanyang ina? Marahil ay nabalitaan ninyo. Ano nangyari tungkol sa aking mag-ina? At tungkol sa ramang naging nagalag at papaya sa kanyang tungkulin. Ako po'y bumalik, Madre, upang humarap sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay nagkaroon din ng mabuting bunga ang panalangin ng mga kaluluwa. Nagulutan kita ng labis na kapiganihan. Napaglingkuran ko na ang iyong asawa. Gayon din ang iyong anak. Pabayaan mo nang may labing kalimot ang nakaraan. Ang nakaraan ay isa ng tiglog na aklat na hindi na dapat pala. Ewan ko kung ano aking gagawin. Tulungan mo upang lutasin ang mapait na pangyayari sa aking buhay. Kakausapin ko muna si Dolores. Natitiyak ko tatanggapin ka niya. Kayo pala sa Concepcion. Kumusta si Marites? Wala kang dapat alalahanin. Mabuti na ang kanyang kalagayan. Saglit ako nakatulog kasi sunod-sunod na ang gabi ng ating pagpupuyat eh. Siya nga. Salamat naman at napahinga ka. Ngayon ay magiging maayos ng lahat. Eh kayo, dapat magpahinga na rin. Masyado na kayo napapagod sa pag-aalaga sa amin. Katungkulan ko yan, Dolores. Sanay tayo sa kanyang pagbabantay. Kahit nako, kailangan din ninyong konting oras ng pagtulog. Eh, ang papa, nasa silid pa ba ni Marites? Natutulog na si Don Alfredo. Eh siya, ako na muna mag-aalaga si Marites. Dito na muna kayo magpahinga at saka na kayo pag-igising kung kailangan. Dolores, bago ka magtungo sa silid ng iyong anak, kailangan mag-ayos ka. Hindi kong nakahanda ka sa inyong pagkikita. Nakahanda? Bakit ho? Dumating ang iyong asawa. Matagal na silid ang iyong anak. Napasal silang mag-ama. Tuwang-tuwa si Marites. Labis ang pananabik ng inyong asawang makita ka. Ngunit pinigilan ko dahil sabi ko kakausapin niyo kita. Hindi. Hindi ko siya gustong makita o makausap. Hindi ko siya kailangan. Ngunit kailangan siya ng iyong anak. Alang-alang kay Marites, bigyan mo pa siya ng bagong pagkakataon. Hanggang kay Marites na lamang. Ngunit sa akin ay hindi na kailangan makipagkita pa siya. Huwag kang maging maraha sa iyong pasya. Dalawang buhay ang maaari mong iligtas. Si Marites at ang kanyang ama. Kung nagsisisi si Ray, eh bakit ngayon lamang niya naisipang magbalik? Naitanong ko nga sa kanyang bagay na yan. Ngunit siya'y nahihiya at hindi niya malaman kung anong gagawin niyang pagharap sa iyo ng kanyang ama. Ngayon ay ibang-iba na siya. Nakausap ko siyang matagal. Ang asawa mo'y larawan ng isang lalaking nagdanas ng katakot-takot na hirap. Maaari ba siya magdanas ng hirap sa piling ng babaeng pinili niyang pakisamahan? Paligayahin ang higit sa aming mag-ina. Ganyan ang paniwala mo. Ganyan ang kanyang ginawa. Ngayon bumalik siya. Labis ang kanyang pagsisisi. Ang babaeng kinamumuhian mo'y parang bulang sumipot at bigla ding nawala.
Kapwa sila nagsisisi. Nagsisisi. Ang ganong uri ng babae, hindi marunong magsisi. Maaring natutuwa pa nga siya kung malaman niyang nakapagdulot siya ng kapigatian sa kanyang kapwa. Kung malaman niya nakapagwasak siya ng tahanan ng iba. Kilala niya ang ugali ko sa organisasyon. Nalalaman niya kung gaano siya kamahal sa akin. Kung nagbalik lamang siya at sinabi niya sa akin ang katotohanan, sa palagay ba niya hindi ko siya patatawarin. Wala akong may papayo sa iyo. Kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang kailangan ay makausap mo siya. Magkaunawaan kayo. Ayoko. Hindi ko magagawa makapagkita sa kanya. Nakapagtiis na rin lamang ako ng mahabang panahon ay gagawin ko na ang gayang habang buhay. Huwag niyo ipagpilitan kausapin ko ang lalaki niya. Sapagkat niya makita siya, ayaw ko. Kaya hanggat naririto siya, alis na muna ako. Hindi na akong kayo na nagreto. Hindi ba kayo rin na nagsabi na maaari kayo mag-alang-alang kay Marites? Higit niyang mahal si Ray. Kaya't hindi na mapapansin ni Marites na sakaling ako'y mawala. Lalong dakil ng gawain ang magpatawad sa isang kasalanan. Sa pano't paano man, ay magkakaharap kayo ng manugang sa ibang araw. Bakit hindi pa ngayon? Siguro iniiwasan kung may mangyari pa sa amin. Pagkat kung hindi ko makapagtitigil, ay lalo lamang makasasama kay Marites. Kilala kong inyong ganito ng Alfredo. Sa konting panahon na itinira ko rito, alam kong hindi nyo gagawin ng gayon. Kayo laging maawain at mapagpatawad. Oo. Ngunit hindi sa katulad ni Ray. Hindi sa katulad ng lalaking yan na nagdulot ng lalong mapait na kasawian sa buhay ni Dolor at ni Marites. Sinubok lamang kayo ng Diyos. Ngayon ay mabuting pagkakataon upang ipakita ninyo kung hanggang saan naabot ang kadakilan ng inyong puso. Hindi. Kailanman ay hindi ko na siya mapatatawad. At kung kaya lamang siya nakatuntong sa pamamahay na ito, ay dahil lamang kay Marites. Alang-alang kay Marites, nalalaman ko maaaring niyong pag-aralan na siya patuwarin. Ano ang sabi? Sinabi kong bumalik ka na. Kinausap ko siya ngunit kayang dati. Ayaw niya ako makita. Talagang namumuhay sa akin si Dolores. Puminahon ka. Ipanatag mo yung kalooban. Magtiis ka sapagkat. Pa? Marites, naririto po iyan. Pinapantayan kita. Kala ko pa Kanina pa rito ang papa mo. Nakalimutan mo ba iyan? Na bago ka nakatulog kay kausap pa kita. Siya nga pala nakatulog ako. Alam ng mama dito. At wala dito. Aba, naroon sa kabilang silid nagpapahinga pa siya. Alam ba yung mga nandito ka? Hindi pa iyan. Kaya kung papayagan mo ako eh. Punta ko siya. Paano? Kung makikita ka niya, katutuan. Sige nga, sandali lamang ha? Hmm? Reynaldo. Papa, patawarin ninyo. Isang bagay lamang ang dapat mong malaman, Reynaldo. Kung ikaw man ay nasa loob ng aking pamamahay, ay hindi nangangahulugang kaming magkamay sumusuko sa iyo. At hindi pa rin nangangahulugang ikaw ay pinatatawad na namin sa malaking kahihiyang ginawa mo sa aming angkan. Napakawalang kwenta mong lalaki, Reynaldo. Niwalan mo ng kapuluhan ng pagmamahal ng iyong asawa at anak. At pati ng aking pagtitiwala sa iyo, itinamay mo. Ngayon, saan naroon ang walang niyang babae niyan? Saan naroon, Reynaldo? Kung kayo sasabihin mo kayo sa babae niyo, ako na po inyong mura. Ako nagkasar. Ako ang dapat niyong parasahan. Kawawa. Sino kawawa? Naawa ka sa babae niyo samantalang sa asawa mo hindi? Wala akong kasalanan si Veronica, Papa. Ipinagtatanggol mo pa ang babae niyo. Nang dahil sa kanya'y natiis mo ang iyong asawa.
Nang dahil din sa kanya, inulila mo ang iyong anak. Ako may kasalanan, Papa. Huwag mo kong tawagin, Papa. Sapagkat ikinahihiya kitang maging manugang. Kung hindi lamang dahil kay Marites, marahil ay nakita mo kung ano nangyari sa ating pagkikita nito. Gawin na ninyo ang ibig niyong gawin sa akin. Tatanggapin ko lahat. Huwag lang idadamay ang pangalan ng isang babaeng... Ng isang babaeng nakiapit sa isang may asawa. Hindi. Isang babaeng labis ang nagpakasakit upang maibalik ang nawalang kaligayahan ng isang tao. Tama na, Reynaldo. Minsan ay naniwala ko sa iyong salita. Minsan ay nakuha mong pagtitiwala ng aking anak. Ngunit katotohanan pong sinasabi ko sa inyo. Katotohanan. Ipinagtatanggol mo pa ang babae yan sapagkat higit mo siyang minamahal kaysa kay Dolores at iyong anak? Si Sir Concepcion ay malaking naitulong niya sa aking asawa at sa aking anak. Kaya siya napamahal sa inyo. Ngunit higit sa lahat ay alam kong ginagalang ninyo siya. Utang na loob, Reynaldo. Huwag nating idamay ang pangalan ni Sir Concepcion sa ating usapan. Sapagkat nalalaman namin ang kanyang ginawa. Nang dahil sa kanyang pakiusap ay kung kaya ka naririto ngayon, hindi ba? At kung hindi sa kanyang pagmamalasakit, marahil ay dinatnan mo upang kanyang iyong anak. At baliw ang iyong asawa. Iyan po dapat ninyong malaman. Si Sir Concepcion ay may kinalaman kay Veronica. Inahakay mo ba ko sa isang kasinungalingan? Hindi po. Dahil sa kanyang pagpapalasakit. At gumawa ng lahat ng paraan upang ko'y may balik sa matwid na landas ng buhay. Sapagkat si Veronica ay si Sir Concepcion. Tingnan po ba si Marites? Dolores. Alam kong kinamumuhian mo. Nalalaman ko ayaw mo na akong makita. Ngunit, Dolores, alang-alang sa ating anak. At alang-alang din sa katotohanan ng mga ipinagigiusan mo. Magkaunawaan tayo. Ewan ko kung may damdamin pa ako sa mga bagay na nangyari. Para sa akin ay wala nang halagang lahat. Maaari kang manatili dito hanggang hindi mo. Ngunit, habang hindi pa magaling si Marites. Hindi lamang pananatili dito ang nagudyok sa akin upang bumalik. Kung hindi ang pag-asang, ako'y bibigyan mo ng pagkakataong tayo magkausap at magkaliwanagan. Natitiyak ko na sa kaibuto ng ating mga puso'y naroon ng pagmamahal ng bawat isa sa atin. Pagmamahal. Anong uri ng pagmamahal ang sabi mo? Ang pagmamahal ba yung ginawa mong paglayo sa amin? Ang pagmamahal ba yung dulutan kami ng luha? Pagtitiis at pangungulila? Ang pagmamahal ba yung malasing ka sa bisig ng ibang mapalad na babae higit mong tinignan kaysa iyong asawa at anak? Mahirap ang mayayari pa yan sapagkat wala na akong pawaikan. Kasi sa aking buhay. Wala na. Kung ganyan, yan ang dahilan ng iyong pag-uwi dito. O ikaw ay wala nang salaping maibibigay. Salapi ang kailangan. Ay maaari mo nang kunin ang kayamanang iniwan mo sa amin niya upang lalong masihan ang babae sumira sa ating tahanan. Kaysa ito magsalita. Huwag nating itabay ang pangalan ng babaeng walang kasalanan. Siya hindi naghahangad ng kasalanan. Hindi siya naghahangad ng ano bang mahalagang bagay sa mga. Inibig niya ako sapagkat ako ay ako lamang. Naniwala siya na nabigyan ko siya ng bagong pag-asa, bagong pananalig sa buhay. Naging malupit lamang sa akin ang pagkakataon sapagkat hindi ko ipagtapat sa kanya ang tunay kong kalagayan. Malaki yung pinagbago ko rin. Ang Reynaldong nakilala ko at minahal ay isang lalaking matapat. Buting ama at lirang asawa. Ngunit ang Reynaldo ngayon
ay isang lalaking sinungaling at isang amang naging pabaya sa kanyang tungkol. Hindi ko matatanggap ang paratang ko sa kanya. Sapagkat bago ang lahat, inisip ko muna ang kinabukasan ninyong mag-ina. Bakit? Salapi lamang ba makapagpapaligayan sa buhay ng isang tao? Dahil ba sa kaming mag-ina iniwanan mo ng kayamanan ay nangangahulog ang hindi mo kami pinabayaan? Nalalaman ko kung gaano kasakit ang nagawa ko pagkakasama sa'yo. Kung maaari sa atin, kapwa natin din ang mapait na gulitanan ka. Maaari kong sabihin sa iyo kung bakit ako'y nagkaganito. Ngunit ayaw ko ng palaliming pa mga sugat ng iyong puso na ngayon ay maaari natin iwasan. Dolores, pinakaiibig kita at nalalaman kong may pagtingin ka pang nalalabi para sa akin. Ang damdamin niyan ay sapat ng puhunan upang tayo makapagpanibagong buhay, upang tayo makabalik na muli sa ating pinanggalingan. Hindi ko sinasabi ako'y hindi na magkakamali, ngunit ipinakikiusap ko sana sa iyo. Bigyan mo ng halagang pagkakalapit natin ito na kaloob sa atin ng Diyos. Ang lahat na ipinagtapat ko sa iyo ito'y pawang katotohanan. Nainig na si Maricel. Pinatawag kayong dalawa. Pahilin buhang Dolores. Pinamasid ko sa inyong dalawa. Alang-alang sa inyong anak. Sa kanyang madaling paggaling. Huwag kayo magpapalata ng inyong samanan. Tayo na kayo. Mama! Huwag Maricel. Huwag ka pabigla-bigla. Baka ka mabinat. Lalo makakasama sa iyo. Hindi naman ho ah. Kasi andito ang mama ko sa kasasa ko. O sige, mahiga ka na ingat. Baka umulit pa ang sakit mo. Siya nga naman, Maricel. Masama pa sa iyo isang kumilos ng ganyan. Magaling na ako, Papa. Di ba, Madre? Oo. Kaya susundin mo papa mo at mama mo. Kakain lang ako marami. Sandali lamang, kukuha kita ng pagkain. Nagdagan mo ah. Mama, kahit ka mo ba sa suka? Hindi. Ba't ka umiyak? Papa, tingnan mo ang umiyak. Hindi siya umiyak eh. Marahil ay napin lang ang mama mo eh. Nangalit kayo ah. Kung hindi na magkakali, magkit kayo. Sige na, Papa. Sige mo na, Mama. Sana merong kasalanan na. Sige na, Mama. Sige mo na ang Papa. Sige na. Ang bahala eh. Maraming salamat. Siya, tutuloy na kami rin. Oo, Dr. Salamat. Mamasin mo, papa mo at mama mo, ha? Hindi na kayo pupunta rin. Hindi naman, Sis. Magaling ka na ngayon. Ang biling ko lamang sa'yo, kakain ka ng mabuti, ha? At lagi kang magdarasal. Opo, Marte. Mula bukas, papasok na ako sa eskwela at ako ng gusto ko. Ganyan ang mabuti. Diyan ka na, ha? Kain na kayo, doktor?
Marites, ano, ikaw nang bahala sa kanya?